Sa ating mga balita ngayong tanghali, 4 na heinous crime convicts na nabigong sumuko ayon sa itinakdang deadline na aresto ng Philippine National Police Tracker Team sa magdamag na operasyon sa Metro Manila. Pag-aresto sa mga napalayang heinous crime convicts, ipinatigil muna ng Department of Justice. PIDEA hinamon ng National Capital Region Police Office na pangalanan ang 7 pulis na nagre-recycle umano ng iligal na droga. Pagkakaroon ng African Swine Fever sa Payatas at Bagong Silang sa Quezon City, kinumpirma ng Bureau of Animal Industry. Pagbabakuna kontra polio, paiigtingin ng Department of Health kasunod ng pagtatala ng bagong kaso nito. At babaeng ng harana ng ex-boyfriend sa Wish FM, mabibigyan kaya ng second chance? Magandang tanghali! Kaagad na kumilos sa mga tauhan ng binuong tracker team ng Philippine National Police upang hanapin ang heinous crime convicts na napalaya sa bisa ng Good Conduct Time Allowance na nabigong sumuko sa pagtatapos ng deadline na ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Pinulong muna ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Guillermo Eleazar ang mga head ng tracker team ng bawat police stations sa Metro Manila sa Camp Bagong Diwa kagabi. Nagsagawa ang mga ito ng briefing at tinukoy ang mga lugar kung saan posibleng matatagpuan ang mga convicts. Sa aktwal na operasyon, 4 ang naaresto ng mga ito sa Metro Manila. Kabilang dito ang 46 anyos na rape convict na nahuli sa Tondo, Maynila. Nasintensyahan ito ng 9 na taong pagkakakulong, ngunit nakalaya sa pamamagitan ng GCTA noong 2016 matapos ang 8 taon. Hindi siya anya sumuko dahil hindi nito alam ang naturang panawagan at issue dahil abala siya sa construction work. Wala po akong napapanood na kasi trabaho lang po ang ako eh. Puro trabaho, trabaho lang po eh. Sasailalim ang mga naarestong escapees sa booking process saka ito turn over sa Bureau of Corrections. Ilan naman sa mga escapee ay wala na sa huling registered address nito. Sa huling tala ng NCRPO, sa 1,914 na pinalayang convicts, 202 ang nakatira sa Metro Manila at 176 sa mga ito ay hindi pa rin sumusuko na ngayon ay itinuturing na ng pulisya ng mga escapee. Patuloy na magsasagawa ng manhunt operation ng mga pulis para matugis ang mga naturang convicts. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinatitigil muna ng Department of Justice ang pag-aresto sa mga convicts na napalaya dahil sa GCTA. Sa isang panayam kay DOJ spokesperson Undersecretary Mark Perete, aayusin muna nila ang ilang pagkakamali sa listahang isinumite ng Bureau of Corrections. Magpapatuloy na lang anya ang panguhuli sa mga ito kapag nalinis na at na-verify ang naturang listahan. Wala pang kopya ng memo ang Philippine National Police mula sa Department of Justice na nagpapahinto sa ginagawa nilang manhunt operation laban sa mga pinalayang convicts dahil sa Good Conduct Time Allowance. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng ating komunikasyon, si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Lea! Magandang umaga sa iyo, Aga. Hinihintay pa nga ng Philippine National Police ang kautusan, memorandum mula sa Department of Justice hinggil sa pagpapatigil ng warrantless arrest laban sa mga pinalayang convicts dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon kay PNP Deputy Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Kimberly Molitas, wala pa silang hawak na papel hinggil sa bagong kautusan. Ngunit sa kabila nito, sinabi ni Molitas na handa naman silang ipatupad dito anumang oras. Una nang sinabi ni NCRPO Director, Police Major General Guillermo Eleazar na agad na nilang ipinatigil ang pag-aresto sa mga pinalayang convicts. Ngunit tuloy naman aniya ang gagawin nilang monitoring sa mga ito.
Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan mula sa Kamkrame. Kinumpirma ng isang doktor sa New Bilibid Prison ang bentahan ng hospital pass sa mga bilanggo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Matapos makontempt ng isang linggo sa Senado, umamin na si NBP Medical Officer Orsiso Senas na nangyayari nga ang tinatawag na hospital pass for sale. Pero hindi nito sinabi kung sino-sino ang mga opisyal na tumatanggap. Yes or no lang. Yes or no. Meron bang nagpapabayad dyan sa loob ng NBP Hospital? For the record ito. Yes or no? Yes, Your Honor. Samantala kinumpirma ni NBI Director Dante Giran na totoong nag-uusap ang mga Bureau of Corrections personnel na sina Veronica Bunyo, Benilda Mabel Bansil at ang witness ng Senado na si Yoli Camilon. Sa mga naunang pagdinig, itinanggi na Bansil at Bunyo na nakikipag-usap sila at hiningan nila ng 50,000 piso si Camilon kapalit ng maagang paglaya ng kanyang common law husband. Nang kumpiskahin ng Senado ang cellphone ni Bunyo at Bansil, burado na ang mga text at call logs nito. Kaya hiningi ng Senado ang tulong ng NBI. Binasa mismo ni Director Giran ang ilan sa mga text na kanilang na-retrieve. It appears that it's the number of Benilda Bansil which states that nag-usap na po pala kayo ni Sir Chito. Di okay na po. Yun. Kayo na po bahala. Another sentence, ma'am, pwede mapunta ka dito sa Bulaluhan. Katatapos namin mag-usap ni Sir Chito. Sabi po niya, mag-usap daw po tayo. Still no, sir. Anong no, sir? Hindi totoo yung sinasabi ng NBI? No, sir. Hindi totoo yung sinasabi niya? Sir, totoong hindi ko nakakausap si Yolanda, sir. There were communications between and among the three of them. Binalaan rin ng Senate Blue Ribbon Committee sina Bunyo at Bansil na isa sa ilalim rin sa contempt kung patuloy na magsisinungaling sa komite. Samantala, pinirmahan na ni Senator Gordon ang release order na Bucor Legal Division Chief Frederick Santos, Bucor Document Section Chief Ramin Cotto Roque at NBP Medical Officer Osico Senas matapos makontempt dahil sa umunoy pagsisinungaling sa komite. Isasagawa ang huling pagdinig sa issue ng GCTA sa Senate sa October 1. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Kinumbinsi ngayon ng National Capital Region Police Office ang Philippine Drug Enforcement Agency na pangalanan ang 7 aktibong pulis na nagre-recycle umano ng iligal na droga. Pero giit ng PIDEA, kilala ng PNP kung sino-sino ang mga tinutukoy nilang Ninja Cops. Naritong report ni Leia Ilagan. Tumanggi pa rin ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na pangalanan ang 7 aktibong pulis na nagre-recycle ng iligal na droga. Sa halip, kinumpirma ng PIDEA na Police Chief Master Sergeant ang pinakamataas na ranggo sa 7 Ninja Cops at ilan sa mga ito ay nakatalaga sa Manila Police District. Pero ayon sa hepe ng Metro Manila Police na si Police Major General Guillermo Eliazar, wala silang namomonitor na Ninja Cops sa National Capital Region kaya't malaking tulong kung papangalanan ito ng PIDEA. Sa mga members ng aming SDEU, since naandun yan, wala kaming monitoring na involved yan. So that kung meron kayong impormasyon ang ating mga kababayan, even other agencies, even PIDEA, mas maganda malaman natin yan. Di ba? Tulungan nyo kami. Back when we implemented our co-plan, nandun ang PNP, nandun yung NBI. They know the names, they have identified kung sino yung mga pangalan ng Ninja Cop na nandun. Paliwanag pa ni Eliazar, dumaan sa masusing background check ang mga miyembro ng kanilang Special Drugs Enforcement Unit o SDEU, kaya't malabong may mag-recycle sa mga ito ng iligal na droga. Ngunit may babala ito sa mga pulis. Mag-abol na sila dahil kung mapatunayan namin, mamalasin talaga sila. Sinabi din ni Eliazar na nagsagawa na rin sila ng mga drug operations laban sa tinaguriang drug queen ng Maynila, ngunit sadyang mailap ito. That drug queen na nasa Manila, for 3 times, nung nasa QCPD ako, nagsagawa kami ng operation, may nahuli kaming 2 dyan, nung kanyang mga galamay, at convicted na. Ngunit
Patuloy aniya ang gagawin nilang surveillance at investigasyon upang tuluyan ang mahuli ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Nagdeklara ng polio outbreak ang pamahalaan dahil sa kumpirmadong kaso ng nasabing sakit makalipas ang 19 na taon. Isa sa nakikitang dahilan ay ang nangyaring vaccine scare dulot ng Dengvaxia. Narito ang report ni Nina Armilio. Kinumpirma ng DOH kahapon na isang 3 taong gulang na batang babae sa Lanao del Sur ay may sakit na polio. Nadiskubre rin sa kanilang regular environmental surveillance na may polio virus sa mga sample na kinuha sa sewage sa Manila at sa daluyan ng tubig sa Davao. Ang polio virus ang nagdudulot ng sakit na polio. Ang polio ay maaaring maging sanhi ng pagkalumpo, hirap sa paghinga o pagkamatay. 1993 nang huling magtala ng kaso ng wild polio virus sa Pilipinas, ayon naman kay Dr. Rabindra Abeya Singhe, ang WHO representative sa Pilipinas. Sila ay nababahala na may kumakalat na polio viruses sa Maynila, Davao at Lanao del Sur. Nakikipagtulungan na rin sila at ang UNICEF sa Health Department ng bansa upang palakasin pa ang pagmamonitor sa sakit at para sa mabilis na pagtugon sa outbreak. Kanilang pinapayuhan ang mga magulang at ang mga tagapag-alaga ng mga batang wala pang 5 taong gulang na pabakunahan ng mga ito upang maging ligtas sa polio. Ayon naman kay Oyun Dendevnorov, ang UNICEF Philippines representative, ang pagpapabakuna ay mabisang proteksyon laban sa polio. Aniya, habang may isang batang infected ng virus, may banta na ang mga bata sa buong bansa ay magkaroon ng polio. Hinihimok ng WHO at UNICEF ang mga lokal na pamahalaan na siguraduhin ang mga vaccination campaign ay planado at may isa sa katuparan. Maging ang mga community leader at celebrity, pinapayuhan ding pakilusin ang kanilang komunidad upang lumahok sa mga immunization activity. Ang polio ay nakukuha mula sa duming kontaminado ng poliovirus. Maaaring makuha ang poliovirus sa pamamagitan ng pagsubo ng kamay na kontaminado ng poliovirus at pagkain at pag-inom ng kontaminadong pagkain at inumin. Payo ng DOH, gumamit ng palikuran kung dudumi, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, siguraduhing malinis ang tubig na iinumin, at lutuin ng maigi ang pagkain. Nina Armilio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nananawagan ang Department of Health sa lahat ng mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak ng anti-polio vaccine. Pagtitiyak sa DOH sa publiko, libre at ligtas ang naturang bakuna. Mula sa Quezon City, nasa linya ng telepono si Harleen Delgado para sa detalye ng balita. Yes, Harleen. Yes, magandang tanghali. Patuloy nga ang panawagan ng DOH sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak ng anti-polio vaccine. Opisyal na idineklara kahapon ng kagawaran ng polio outbreak sa bansa matapos ang 19 na taon nang magpositibo sa naturang sakit ay isang 3 taong gulang na bata mula Lanao del Sur at madiskubre ang virus sa isang sewer sa Manila at waterway sa Davao. Ayon kay DOH Secretary Francisco Duque III, isa sa mga nakikita nilang dahilan ng pagbabalik ng naturang sakit sa bansa ay ang pagbaba ng bilang ng mga batang nabakunahan noong nakaraang taon dahil sa Dengvaxia scare, sanhiri na maduming kapaligiran at poor sanitary hygiene. Sa ngayon na may binabantayan ng DOH na isa pang kaso ng posibleng polio sa Laguna. Balak ng ahensya na mabakunahan ng 5.5 million na bata sa buong bansa, edad 5 taon pababa, nasisimulan sa Metro Manila, Davao City at Lanao del Sur. Dahil dito, balak ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D na ipanukala sa Kamara ang pagdagdag ng budget ng DOH. Pagtitiyak ni Duque, wala umanong dapat ikatakot ang publiko dahil libre at ligtas ang anti-polio vaccine. Bilang parte ng kanilang kampanya kontra polio, lumagda kaninang umaga ang DOH na Memorandum of Agreement kasama ang Rotary International na tutulong sa pagbabahay-bahay simula Oktubre upang magbigay bakuna sa mga bata. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Salamat, Harleen Delgado mula sa Quezon City.
Ipinahayag ng Department of Agriculture na hindi ang Pilipinas ang may pinakamaraming insidente ng pagkamatay ng mga baboy dahil sa African Swine Fever sa buong mundo. Narito ang report ni June Suriao. Sa ulat ng World Organization for Animal Health o OIE, mula August 30 hanggang September 12 ngayong taon, 8,000 baboy na ang namamatay dahil sa African Swine Fever sa bansa. Pero paglilinaw ng Department of Agriculture, ito ay sa 2 linggong period lamang at hindi mula nang mag-umpisa ang outbreak sa iba't ibang bansa. Mula pa noon, ayon sa OIE, yung World Animal Health Organization, 2.5 million na ang namatay na baboy dahil sa ASF. Sa atin, 7,400. I-divide mo yun, lalabas 0.00279. Parang 3,000. Ibig sabihin, 3 baboy na namatay na 1,000. 3 galing sa Pilipinas. 1,000 worldwide. Maliit lamang anya na bilang ito kung ikukumpara sa populasyon ng baboy sa bansa na umaabot sa 12.7 million as of July 2019. Unang lumabas ang African Swine Fever noong 1921 sa Kenya. 19 na bansa na rin ang apektado ng nasabing sakit. Hinihikayat naman ng OIE ang mga bansang miyembro nito na magpatupad ng sanitary measures sa mga tinang pagkain na nanggagaling sa mga eroplano. Dapat ay matreat muna ang mga ito bago ipakain sa mga baboy. Sa Pilipinas, 2/3 ng mga baboy ay inaalagaan ng mga backyard racer at karamihan sa mga ito ay pinakakain ng kaning baboy o swill feeding. June Suriao, UNTV, News and Rescue. Kinumpirma ng Bureau of Animal Industry ang presensya ng African Swine Fever sa 2 barangay sa Quezon City. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating komunikasyon si Ray Pilayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray! Aga positibo sa African Swine Fever o ASF ang 8 sa 45 blood samples na ipinadala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa Bureau of Animal Industry. Galing ang mga ito sa Barangay Payatas at Bagong Silangan. Ngayong umaga ay pinulong ni Mayor Joy Belmonte ang mga nag-aalaga ng baboy sa Payatas para sabihin ang gagawing kaling o pagpatay sa mga baboy sa lugar. Base sa pinatutupad na protocol, papatayin ang lahat ng nasa 1 kilometro mula sa ground zero o yung lugar na nakita ang virus. Sinabi ni Belmonte na naglaan na sila ng 10 bilyong piso para ipambayad sa mga magsusuko ng baboy na tatanggap ng tig 3,000 kada ulo. Tinatayang may 2,000 baboy ang nasa Barangay Payatas habang sa Barangay Bagong Silangan naman ay nasa 900. Ayon kay Belmonte, wala silang inventaryo kung ilan ang mga baboy sa buong Quezon City dahil illegal ang pag-aalaga nito. Aga? Salamat, Ray Pilayo mula sa Quezon City. Pinag-aaralan na ng pamunuan ng MRT na palawigin pa ang operasyon nito simula sa Nobyembre. Narito ang report ni Joan Nano. Ngayong Burr months, inaasahan na ang lalo pang paglala ng traffic sa Metro Manila, kung saan 15 hanggang 20% sa volume ng mga sasakyan ang nadadagdag sa mga kalsada. Kaya naman upang makaiwas na maipit sa matinding traffic, marami ang mas pinipiling sumakay ng MRT3. Ngunit sa kabila ng inaasahang bulto ng mga pasahero, ayon sa MRT management, walang karagdagang tren ang mapapatakbo sa linya. Ang 3 Dalian trains na nakapasa na si test run, hindi pa rin nila pinapayagan na bumiyahe dahil isa sa pinalpaang usapan ukol dito. Sa kasalukuyan, nasa 13 hanggang 15 tren ang bumabiyahe araw-araw na may 7 minutong pagitan at tumatakbo sa bilis na 30 kph lamang. We are doing our best to make sure that ma-inset namin ang Dalian the soonest possible time. Hopefully this month. I believe meron ng communications doon sa top management issue. No? Sila po ang nag-uusap. Pero kami po ready. Dahil dito, pag-aaralan ng MRT management na habaan ang oras ng kanilang operasyon ngayong Burr months. Samantala, sisimula na rin ngayong Nobyembre ang pagpapalit ng mga bagong riles ng MRT3. Isa sa gawa ang rail replacement mula alas 11 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw upang hindi makompromiso ang biyahe ng mga tren.
habang posible ring palawigin ang one-week general maintenance schedule sa susunod na taon. Pagdating po dyan sa pag-rehab natin ng release, ipe-pacing po namin yan kasi hindi naman po natin kayang isara yung buong sistema ng kung ilang buwan. Ano? Pagdating po nitong Holy Week next year, 1 linggo po yan, talagang massive deployment po ng replacement ng release natin. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, researchers in Israel say they have reconstructed the skeleton of a prehistoric human from a long, extinct and elusive species using DNA found in the pinky bone of a 13-year-old girl who died 70,000 years ago. Leia Panganiban reports. Little is known about the Denisovans, who were ancient relatives of the more familiar Neanderthals and our own species. Their existence was only recently discovered and has fascinated scientists worldwide. Evidence was first uncovered in 2008 in a cave in Siberia, and to date includes only 3 teeth, a pinky bone, and a lower jaw, said Hebrew University genetics professor Liron Carmel. It sounds like science fiction, but Carmel said that it was enough to depict a full Denisovan skeleton. Up until now, all remains from Denisovans that we have comprise of a pinky bone, a few teeth, and the lower jaw. Now it is the first time that we provide a detailed anatomical reconstruction showing us how these humans look like. His team developed a technology to decipher the ancient DNA and, more importantly, its gene activity. Gene activity, for example, differentiates between a frog and tadpole, even though their DNA is identical, Carmel said. DNA could indicate the Denisovan's dark skin, eyes, and hair, Carmel said, but by mapping gene activity patterns, they could infer how the species stood out from modern humans or Neanderthals anatomically. They identified 56 traits, most in the skull, that differed. This helped them produce a rendering, claiming 85% accuracy of a Denisovan skeleton that at first glance looks like it could be from a modern human, though differences are obvious on closer inspection. There were similarities to Neanderthals, a sloping forehead, long face, and large pelvis, but the Denisovan were also unique in their very wide skull and large dental arc. The skeletal reconstruction, along with an artist's rendering of the 13-year-old girl's head and face, were published in the journal Cell. The team repeated the process as a test on Neanderthals and chimpanzees, whose anatomies are known, and found the reconstruction to be 85% accurate. The discovery of more Denisovan DNA would further improve their rendering. Some far-flung modern ancient populations possess small but significant amounts of DNA derived from Denisovans, suggesting they had a broad geographical presence. Research suggests that Denisovan DNA may have contributed to modern Tibetans' ability to live in high altitudes and the Inuits' ability to withstand freezing temperatures. Leia Panganiban, UNTV News and Rescue. Bird populations in Asia and the U.S. are in crisis according to 2 major studies. Nomer Peñaranda has the details. From grasslands to seashores to forests and backyards, birds are disappearing at an alarming rate in the United States and Canada, with a 29% population drop since 1970 and a net loss of about 2.9 billion birds, scientists said on Thursday. People are to blame, the researchers said, citing factors including widespread habitat loss and degradation, broad use of agricultural chemicals that eradicate insects, vital to the diet of many birds, and even outdoor hunting by pet cats. Researchers tracked populations of 529 species using decades of bird counts taken on the ground, as well as weather radar data that revealed similar decline in the volume of migratory birds. Grasslands birds were particularly hard hit, with a 53% reduction in population amid agricultural intensification. Shore birds reliant on sensitive coastal habitats sustained a 37% drop. In addition, many shore birds breed in Arctic regions, rapidly changing due to climate change. The researchers documented a steep decline for migratory birds. They noted broad declines among birds that migrate to the tropics, where there have been devastating rates of habitat loss and degradation.
While climate change was not the major driver of the population plunge, it is likely to exacerbate the existing threats to the bird populations in the future. Nomer Peñaranda, UNTV News and Rescue, USA. Magkakaroon ng malakihang price hike na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis maaari sa susunod na linggo. Bunsod ito ng pagpapasabog sa dalawang malaking oil facility sa Saudi Arabia. Mula sa Caloocan City, nasa telepono si Mon Hocson para sa detalye ng balita. Yes, Mon. Yes, Flora, abot ng mahigit 2 piso kada litro ng dagdag sigil sa presyo ng langis ang posibleng ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa mga industry player, ito ay bunsod nga ng pagpapasabog sa dalawang malaking oil facility sa Saudi Arabia. Ito na ang ikalawang linggo na kung saan nagkaroon ng dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, ito ang siyang humila pataas sa presyo ng langis dahil sa pangamba na magkaroon ng supply shortage. Subalit nilinaw ng bansang Saudi Arabia na maibabalik nila agad sa normal ang operasyon ng pasilidad bago matapos ang buwan ng Setyembre. Tiniyak naman ng DOE na may sapat pang supply ng langis sa mga oil companies sa bansa, nakakasya pa sa loob ng 30 araw. Nakahanda naman ng DOE na irekomendang suspindihin ang excise tax sa langis sakaling magtuloy-tuloy ang pagtaas sa presyo nito dahil sa nangyaring insidente. Yan ang latest, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Mon Hocson. Magandang tanghali, narito na ang mga balitang ating tinututukan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa prioridad ng Department of Trade and Industry ng Quezon Province na pagkalooban ng serbisyo sa mga micro and small enterprises upang mapataas ang antas ng pagnenegosyo sa lalawigan sa pamamagitan ng Mentor Me program. Mula sa Lucena City, narito ang report ni Japhet Cablaida, live. Go ahead, Japhet. Gladys, magandang tanghali at magandang tanghali sa ating mga kasambahay. 21 ang individual ang nagtapos sa Mentor Me program ng Department of Trade and Industry at Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo sa Quezon Province. Sa 11 weekly session ng mga micro and small enterprises, dito tinuruan at inaalalayan ang mga seasoned entrepreneur kung papaano nila palaluguin ang kanilang negosyo. Ang mga nagtapos ay prioridad ng DTI na mabiyayaan ng kanilang programa tulad ng product development, improvement ng packaging at product designs at iba pa. Sabihin na natin, hindi namin kayang i-reach sila. So we have priority sectors. Like for example, in the coffee business, cacao, coconut, nakikita namin yung potential na talaga sila'y umangat. At later, inaasahan namin pag sila'y umangat, sila naman ang tumulog doon sa maliliit. Bukod sa KMME kasi, nilink din nila ako sa AFI, which is the Association of the Filipino Franchisers. Mas marami pa ako nakilalang mga big business owners na very inspiring. Gladys, sa pagpili ng mentees, kinakailangang hindi bababa sa 1 taon na nag-ooperate ang kanilang negosyo at may mga karampatang permit. Sa tala ng DTI Quezon Province, mula noong taong 2017 ay may 103 ng direktang benepisyaryo ng programa. Yan muna ang update dito sa Lucena City. Balik sa iyo, Gladys. Maraming salamat, Japhet Cablaida, nag-uulat ng live. Samantala, isinusulong ng pamahalaang lungsod na maging smoke-free ang buong syudad ng Masbate. Mula sa Masbate City, may report si Jerry Garlicia, live. Magandang tanghali, Jerry. Magandang tanghali, Gladys. Sasagawa ng iba't ibang aktibidad ang pamahalaang lungsod ng Masbate upang maipatupad ang pagbabawal sa paninigarilyo sa buong syudad ng Masbate. Ilan sa mga ito ay paglalagay ng mga tarpaulin at no smoking sa mga lugar na malapit sa eskwelahan, airport at seaport. Kailangan na po talaga siguro kasi yun ang sabi nga natin, di ba, health is everybody's responsibility and accountability. So our local chief executive, ang mandato niya is to protect the general welfare and especially the health of the
constituents. So as people or member of the community, we have also the responsibility to fully participate or actively participate in the implementation of this ordinance or the smoke-free city of Masbate. Public market na nagsasaad kung magkano ang multa sa lalabag sa city ordinance mula 500 piso sa unang paglabag, 1,000 sa ikalawang paglabag, 1,000 sa ikalawa at 2,500 piso sa ikatlong paglabag. O ginagawa naman sir, ginamatamat baya pagbiya na. Kaya sobrang mahal. Opo, bawal na sir. Dito sa amon Masbate. Nagsagawa na ng advocacy walk for smoke-free city ang LGU, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga residente at empleyado nitong nakaraang linggo. Nakita naman ang Bureau of Fire Protection sa pulot upos na kasama din sa pagpapaigting sa pagbabawal sa paniligarilyo. Ipinagbabawal din ang pagtitinda ng sigarilyo sa lahat ng mga tindahan sa buong syudad ng Masbate. Ayon naman sa mamay-ari ng tindahan, bagamat malaki ang mababawas sa kanilang kita, handa silang makiisa sa ordinasang ipatutupad. Bawas. Siyempre, doon lang kami sa malaki yung sigarilyo, di ba? Mas malaki yung bawas ang income. Pero mas okay naman yung kasi bawas sa sakit sa mga sigarilyo. Tuturuan din ang mga traffic enforcers sa naturang pagkapatupad ng batas upang manghuli ng mga lalabag sa naturang kautusan. Yan muna ang latest mula sa Masbate City. Balik sa'yo, Gladys. Maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. At yan ang mga balitang Prom D. Ako si Gladys Tuwabi. Happy weekend! Aabangan sa triple header ng UNTV Cup Season 8 sa linggo ang paghaharap ng PhilHealth Plus at defending champion AFP Cavaliers. Saksihan naman sa main game ang 3-time runner-up Malacanang PSC Camao at 2-time champion Judiciary Magis na ibabandera ang kanilang tig-dalawang bagong player. Narito ang report ni Bernard Dadis. 5 bagong player ang ibabandera ng PhilHealth Plus sa kanilang kampanya sa ika-8 season ng Liga ng mga Public Servant. Ayon kay Coach Delio Aceron, isinabak nila sa ibang liga ang kanilang kuponan bilang preparasyon ngayong season. Ang paghahandang ginawa natin, we participated dun sa Government Corporations Athletic Association or GCAA na kung saan nag-champion po ang ating sa Open, ang ating PhilHealth for 5 years na. And nanalo po kami sa seniors first time. Unang makakasagupa ng PhilHealth ang defending champion AFP Cavaliers sa second game ng triple header sa linggo alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Expect po ng PhilHealth lalaban kahit maliliit kami, and hopefully we'll utilize our speed para exciting games. Samantala, 2 bagong player naman ang aabangan sa 3-time runner-up Malacanang PSC Camao sa kanilang bakbakan ng 2-time champion Judiciary Magis sa main game sa linggo alas 5 ng hapon. Ito ay ang 5'7" na si Jeffrey Punsalan at ang 6'1" na si Joseph Antolin Roque. Ayon kay Coach Rapi Gonzalez, hindi sila pakukumpiyansa ngayong season dahil nakita nila na lahat ng koponan ay lumakas. Pero ibibigay nila ang lahat upang muling tangkaing makapasok sa finals. Maganda naman yung pagkapasok nila dahil yung una, si Punsalan naglalaro ng 1 and 2, yung Roque ganoon din 1, 2, 3 nilalaro. Asahan na ang mas mabilis pa na Judiciary Magis sa UNTV Cup. Itong inihayag ni Head Coach Joey Yabut matapos na madagdagan din ng bagong player ang kanilang kuponan. Pa-expect nyo ngayon na takbuhan kami ngayon, tsaka siguro gaganda na yung depensa namin dahil may 2 nga kaming bago. Mukhang defensive player din, hindi lang scorer eh. Idinagdag pa ni Coach Yabut na kaya na muling makapagsabayan sa ilalim ng kanilang kuponan kahit makatapat ang big man ng ibang team. Naging problema namin yung depensa, yung saksi namin big man, makakatulong siya ngayon sa ilalim. Saka pwede rin siyang mabigyan sa ilalim dahil marunong siya gumalaw eh. Yung isa naman, defensive player, siguro siya yung mukhang kapalit ni John Hall. Una rito ay maglalaban sa first game alas 2 ng hapon ng Agriculture Food Masters at ang Budsman Graph Busters. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!